ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Ginawa ko lang ang utos sa akin, pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. That he will shoot me if I will talk. Gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Para sa bawat Pilipino, alam ko na buo ang galit ninyo sa akin ngayon. Nauunawaan ko rin kung bakit, lalo na at malaki ang halagang nakataya. Pero bago kayo humusga, hayaan ninyong ipaliwanag ko ang buong katotohanan. Matagal akong hindi nagsalita dahil may direktang utos sa akin. Huwag nang bumalik ng Pilipinas at manahimik na lamang. Umalis ako noong July 19, 2025 para sa aking medical check-up. Nakaplanong bumalik pagkatapos ng SONA ni Pangulo. Pero habang papauwi na ako, tinawagan ako ni dating Speaker Martin Romualdez at sinabihan, "Stay out of the country. You will be well taken care of as instructed by the President." Noon naniniwala pa ako sa kanila, kaya't hindi ako bumalik. Tumikom ang aking bibig, sumunod ako, pero ang hindi ko alam, ang ibig pala nilang sabihin sa aalagaan ka namin ay gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Ginawa nila akong poster boy ng kanilang sariling kasinungalingan. Ngayon, hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Nagsimula ito nung tumawag si Sekmina Pangandaman sa akin nung nag-umpisa ang BICAM process last year, 2024. Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. At sinabi pa ni Sekmina, you can confirm with Yusek Adrian Bersamin dahil magkasama sila sa meeting ni Pangulong BBM noong araw na yon. Tinawagan ko po agad si Yusek Adrian Bersamin at tinanong ko kung may instruction nga ba ang Pangulo na magpasok ng 100 billion during their meeting. Ang sabi niya ay totoo nga po. Right after our conversation, tinawagan ko po si dating Speaker Martin Romualdez at nireport ko ang instructions ng Presidente to insert the 100 billion projects. At sinabi niya sa akin, what the President wants, he gets. After ng ilang araw, nag-set po ng meeting si Sekmina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin sa amin ni dating Speaker Martin Romualdez sa Aguado Building in front of Gate 4 ng Malacanang at nandun din po si Yusek Jojo Cadiz. During the meeting, binigay po ni Yusek Adrian Bersamin ang listahan na worth 100 billion. Tinanong ko po si Yusek Adrian kung saan galing ang listahan. Ang sagot niya, galing kay PBBM mismo at binigay niya ito mula sa brown leather bag. Nung sinabi po ni Yusek Adrian Bersamin yung brown leather bag, naalala ko noong nasa Singapore kami right after the elections of May 2022 sa Hilton Hotel, kami ni dating Speaker Martin and PBBM habang pauwi at pabalik ng Pilipinas, hinabol ng PSG ang brown leather bag at ang sabi ni PBBM, maiwan na lahat, wag lang ang brown leather bag. Kaya naniwala ako na utos talaga ito ng Pangulo. Pagkatapos ng ilang araw, I informed sina dating Speaker Martin Romualdez, Sekmina Pangandaman, Yusek Adrian Bersamin, and Yusek Jojo Cadiz na kung pwede 50 billion lang ang ipasok sa program funds dahil so sobra ang DPWH funds versus sa DepEd. In practice, hindi pwede na mas malaki ang budget ng DPWH kaysa edukasyon. And yung balance na 50 billion,
Ilagay na lang sa unprogrammed funds for the 2025 budget dahil Office of the President din ang nagre-release ng lahat ng unprogrammed funds. Pagkatapos ng isang araw, tinawagan ako ni Sec Mina at sinabi ang mensahe ng Pangulo. Ipasok ninyo yan dahil pinangako na sa akin ni Speaker Martin yan at hindi na pwedeng baguhin. Kumbaga, ang utos ng hari hindi pwedeng mabali. Again, I informed the Speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget, samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sec Mina Pangandaman. Ito lang po yung reaction ko dyan mga kababayan. To be honest po, ako po medyo nahihirapang maniwala kay Zaldico dahil unang-una, ang alam ko po malapit po yan sa mga Duterte Dahil na-involve nga po yung kanyang pangalan sa Family at saka sa mga overpriced laptops na nangyari sa panahon ni Duterte. And yung timing ng paglabas ng kanyang expose, ng kanyang mensahe, yung timing ay palapit na po yung malawakang rally ng KOJC, ng INC at saka ng JIL. So sabi ko parang sandali, ito ba ay inilabas mo, Zaldico or nyo para unti-unting galitin palalo ang mga Pilipino para pag dating ng rally ay maging matagumpay sa mga goal nyo? So yun po yung mga questions ko mga kababayan. Kaya ako po ay may reservation. Hindi po ako basta-basta naniniwala dyan. Although, meron po siyang sinasabi na may mga proof daw siya at saka mga patunay, resibo, no? Bakit kailangan mo pang bitinin yung mga tao? Bakit hindi mo pa isiwalat agad, no? Ilabas mo na. Bakit kailangan pa ng konting drama or drama na part 1 and then may part 2 pa? Bakit hindi mo na i-all out, no? Bakit kailangan pang may ganyang pa-suspense or drama? Kung sincere talaga, ilabas nyo na ang dapat nyong ilabas. Sinasabi mo, parang sinasabi niya, natatakot siya na baka itumba siya bago niya ilabas ang lahat. May ganun ka na palang fear, bakit hindi mo pa ilabas agad-agad, no? For the benefit of the Filipino people. Interest ng mga taong bayan yan Bakit hindi mo pa madaliin at ilabas mo na yung mga dapat mong ilabas? May fear ka na pala, may takot ka na pala. Bakit kailangan pa ng part 1 at may part 2 pa? Ano to? Parang palabas lang ba ito? Or itinatiming mo dahil meron pa palapit na malawakang rally? Kaya ang hirap po mga kababayan Sa totoo lang, hindi ko na po alam kung sinong papaniwalaan ko. Na para bang tayo po ay ginagago. Tayong mga Pilipino ay pinaglalaruan mga kababayan. Yung pong expose na yan, statement na ni Zaldico na viral ngayon, yung ginawa niyang yan, hindi po niya ina-absuelto ang sarili niya. Kung totoo yung mga sinabi niya, kasangkot pa rin siya. No, may signs of guilt pa rin sa kanyang part. No, hindi yan ticket, no, or hindi yan kumbaga hindi niya nililinis ang pangalan niya. Kung totoo ang mga sinabi niya, then therefore may pananagutan ka pa rin sa mga Pilipino. Kasangkot ka pa rin dahil sa kwento niya, pinapatunayan niya sa atin, pinapaliwanag niya sa atin na kasangkot siya, no? Pero again, ang hirap na po ng sitwasyon natin mga Pilipino ngayon. Hindi na natin alam kung sinong papaniwalaan natin mga kababayan. So, ang sa akin lang, Zaldico, sana kung sincere ka sa mga expose mo at totoong nagsisisi ka or talagang concerned ka sa mga Pilipino, bakit ngayon lang? No? Bakit ngayon mo lang sinisuwalat yan? At bakit installment? Bakit putol-putol? Dapat inilabas mo na agad ang resibo, ang proof mo. Gayong meron ka na palang kinatatakutan. No? Walang hiya naman pambihira mga kababayan. Pagkatapos ng Family, pagkatapos ng overpriced laptops, pagkatapos ng flood control, maglalabas ka ngayon ng expose na tila ba ikaw pa yung natatakot at ikaw pa yung biktima at tila ba pinapamukha mo sa amin na ikaw pa yung inapi, na ikaw pa yung mga, na tila ba ikaw pa yung binaha, nabahaan, nawalan ng mahal sa buhay. Nakakahiya naman sa mga taong namamatay sa leptospirosis, namatay dahil nalunod sa baha, nawalan ng kabuhayan, buhay, bahay, dahil sa mga ghost flood control projects nyo, dahil sa mga substandard flood control projects nyo. Nakakahiya naman sa mga Pilipino, sa mga kabataang Pilipino, sa mga estudyante na lumagapak ang kalidad ng kanilang edukasyon dahil sa mga pagnanakaw sa pondo
ng Department of Education, yung confidential fund na yan, yung overpriced laptops na yan. Nakakahiya naman sa kanila, ang kakapal ng mukha nyo. Kung sincere ka sa sinasabi mo, umuwi ka sa Pilipinas, dalhin mo yung mga resibo mo, or kung natatakot ka, isiwalat mo na yung resibo mo, yung mga patunay mo. Kaso parang ang dating para tayong pinaglalaruan mga kababayan, para po tayong ginagago, para tayong ginagawang mga ob-ob. Nakakaiyak na po itong nangyayari sa bansa natin. Anong susunod na mangyayari dito? After nito, sa 2028 kayo na naman ang makakaupo. Kaya minsan naisip ko talaga mga kababayan, kailangan natin yung mga tipo ni Trillanes talaga na walang kinakampihan eh. Sa kahit anong faction or kahit anong kampo, basta sindikato ka or tiwali ka, babanggain ka ni Trillanes, mga kababayan. Kaya ewan ko ano na bang nangyayari sa bansa natin. Kulang pa ba yung daang-daang mga Pilipinong namamatay at daang-daang mga Pilipinong or libo-libong mga Pilipino, milyon-milyong Pilipino ang naghihirap, nawawala ng bahay, kabuhayan at buhay dahil sa mga ganid at mga magnanakaw na politikong ito. Tapos ngayon hindi na natin alam sino na ba ang dapat nating paniwalaan. Na parang sila pa yung biktima, at natalo at nalugi kung magsalita sila. Hindi po ba? Kung kayo, alam nyo na makasalanan kayo at nagnakaw kayo sa mga Pilipino, alam nyo nang walang hiya kayo sa amin, dapat kayo na mismo ang magpakulong sa mga sarili nyo. Kayo na mismo ang pumasok sa kulungan. Isoli nyo yung mga ninakaw nyo. Wala kayong konsensya. Ang dami nyong ninakawan, ang daming namatay. Yung pagnanakaw nyo, yung korupsyon nyo, kamatayan ang dinulot niyan sa mga Pilipino. Nagresulta yan sa pagkawala ng libo-libo o milyong buhay ng mga Pilipino. At naghihirap kami sa future, maghihirap pa rin kami dahil sa sandamakmak na ninakaw nyo na ang gaan-gaan at komportable at ang sarap ng buhay ng mga anak nyo, ng mga kabit nyo, ng pamilya nyo. Pero yung mga ginagawa nyo sa publiko, mga pinoproject nyo sa social media na tila kayo pa yung biktima at inapi dito, umaamin ka na may ginawa kang mali. Nagsisiwalat ka at may dinadamay ka. Patunayan mo, ilabas mo yung proof. Pero anong ginagawa mo? Anong ginagawa ni Saldico? Binibitin pa tayo mga kababayan. Na parang bang isa itong malaking teleserye o drama na maglilid sa isang malaking climax na mangyayari. Parang isang pelikula or teleserye. Ano to? Totoong buhay ito. Kung totoo kayo na sincere kayo sa mga sinasabi nyo, gawin nyo ang dapat. Parusahan nyo na lang mismo yung mga sarili nyo. Kaso wala mga kababayan. Parang alam ko nang mangyayari dito, ang ending ng teleserye yung ginagawa nila. Mga Pilipino pa rin ang talo at sila pa rin ang bida. Sila pa rin ang maginhawa. Sila pa rin ang mananalo sa mga susunod na eleksyon. Dahil tinanggalan nila tayo ng magandang kalidad ng edukasyon. Kaya nagiging TANGA tayo, nagiging BOBO tayo. Kaya paulit-ulit tayong bumoboto ng mga kagaya nila. Nagiging umaasa na lamang tayo sa kanila, sa mga ayuda nila. Kaya ganito tayo, hindi na tayo umusad. Nakakaiyak po mga kababayan. Pero kailangan po nating maging matapang at magalit tayo. Galit na may talino at bumoto tayo ng mga matatalino, matatapang at please naman, walang bahid ng korupsyon, yung may magandang track record. Hindi yung dahil lamang sa mga fake news, pinaniwalaan nyo, dahil sa mga kasinungalingan propaganda, nabwisit kayo sa mga matitino at magagaling at mga tapat sa Pilipino. Sila yung tinalo, sila yung natalo, pero tignan nyo nangyari sa Pilipinas mga kababayan. Tignan nyo nangyari. Tignan nyo naging resulta. Pero grabe, ito yung mga yung expose ni Saldico. Maniniwala pa ba tayo diyan? Anong panghahawakan natin ng nakatotohanan sa mga sinabi niya? Parang talagang ginagago na lang po talaga tayo mga kababayan. Parang lahat ng ito mauuwi sa wala. Walang makukulong dahil parang pare-pareho naman pala sila. Kung ganyan. Parang pare-pareho sila, and dahil pare-pareho sila, kailangan pare-pareho silang hindi makukulong. Pare-pareho silang maaabsuelto. Ganun ba? Ganun ba ang kakahinat na nito?
Dahil pag ganun ang kinahinatnan nito, tayo po ang talo at tayo ang kawawa. Tayo na naman ang malulunod, mamamatay sa leptospirosis, tayo na naman po. Tayo na naman po ang inapi. Tayo talagang inapi dito, hindi sila. Kaya wag nilang i-project ang sarili nila at tila ba sila ginipit, inapi at kinawawa. Kung totoong sincere kayo, pakiusap kayo na lang ang magpakulong sa mga sarili nyo. Pero hindi mangyayari yun eh. Dahil mga ganid at masasama kayong tao. Dahil masasama kayong tao. Dahil ilang beses nyo na kaming ninakawan. Ngayon nasusukol kayo, pabiktim, kayo yung kawawa. Si Saldi ko na lang, ilang beses na siyang na-involved. Formally, overpriced laptops, flood control kickbacks. Hindi tayo nadala, hindi tayo natuto. Kaya ang daming nangingibang bansa at umaalis na sa Pilipinas dahil nakakasawa na, nakakaumay na, nakakalito, hindi mo na alam kung sino nagsasabi ng totoo, hindi mo na alam kung sino papaniwalaan mo. Kayo na lang humusga mga kababayan. Dadating ang time na talagang tayo po ay isa-isa nang mamamatay dahil sila po ay nagpapakasasa, nagpapakasarap at nabubuhay sa pera ng taong bayan na ninanakaw nila sa atin. Pero hindi tayo natututo eh. Minsan talaga, kung sino man lang dapat sisihin dito, minsan tayo din dahil hindi tayo bumoboto ng tama at ng matino. Yung matitino, siniraan lamang, ginawa lang ng fake news, nagalit na tayo sa kanila. Hindi natin pinag-aralan at ni-research kung ano ang totoo. Kaya nandito tayo ngayon sa sitwasyon na ito. So sino may kasalanan? Pero dapat magbago na tayo, maging maayos na tayo sa pagpili, at dapat lumaban tayo, maging matapang tayo, panagutin natin ang dapat panagutin mga kababayan. Salamat po sa panonood.